10 sikat na characters na inspired sa totoong tao. Maraming mga iconic na karakter sa pelikula at telebisyon na hindi lamang bunga ng malikhaing imahinasyon ng mga producers nito, kundi dahil meron silang inspirasyon mula sa mga tunay na tao na nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan at lipunan. Kaya naman sa video na ito, kikilalanin natin ang 10 kilalang characters na base pala sa mga tunay na tao na ginawa silang inspirasyon para sa paglikha ng mga kilalang karakter na ito. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Helen Kane, inspiration for Betty Boop. Si Helen Kane ay isang American singer at performer noong 1920s na kilala sa kanyang baby voice singing style at cute na personalidad na nagpasikat ng estilo ng Boop Boop a Doop na kalaunan ay naging inspirasyon sa iconic cartoon character na si Betty Boop. Si Kane ay ipinanganak noong August 4, 1904 sa Bronx, New York na naging popular dahil sa kanyang natatanging boses, flapper look at bubbly personality na umakma sa jazz age at sa makulay na nightlife ng panahong iyon. Kilala siya sa awit na I Wanna Be Loved by You, kung saan niya unang ipinakilala ang kanyang trademark phrase na Boop Boop a Doop. Ang kanyang estilo at charm ay naging simbolo ng jazz age flapper girl na isang rebelding kabataan ng panahong iyon na may malayang pananaw sa buhay at puno lamang ng kasiyahan. Nang ipakilala ang karakter na si Betty Boop noong 1930s sa mga cartoon ng Fleischer Studios, mabilis itong nakilala sa kanyang pagkakahawig kay Kane. Tulad ni Kane, si Betty Boop ay may baby voice, flapper dress at curly hair na nagpapakita ng parehong charm at lively personality ni Kane. Subalit ang malaking pagkakahawig ni Betty kay Kane ay humantong sa isang kontrobersya at noong 1932, nag-file ng lawsuit si Kane laban sa Fleischer Studios na nagsasabing ginaya ng karakter si Kane at ang kanyang Boop Boop a Doop style. Bagaman hindi nagtagumpay ang kaso, naniniwala ang marami na si Helen Kane ang tunay na inspirasyon sa likod ng karakter ni Betty Boop dahil sa kanilang magkaparehong itsura, style ng boses at personalidad. Ang paglikha kay Betty Boop ay nagbigay daan upang ma-immortalize ang flapper culture ng 1920s at 1930s. Ngunit si Kane ang orihinal na nagdala ng iconic na estilo at charm na ito. Ang kanyang legacy bilang isang pioneer ng pop culture ay nananatili dahil kay Betty Boop na patuloy na kinikilala bilang isang simbolo ng era na puno ng jazz, glamour at youthful rebellion. Ang kasikatan ni Betty Boop ay nagpatuloy sa paglipas ng mga dekada. Ngunit ang tunay na Betty Boop spirit na nagmula kay Helen Kane ay palaging magiging bahagi ng karakter at kasaysayan ng pop culture. Number 2, Lian Adamo inspiration for Lian Cartman. Kilala si Lian Cartman sa palabas bilang mapagbigay at tila permissive na ina ni Eric na kung saan siya ay madalas na nagpapakita ng kakaibang parenting style at minsan ay nakakagulat na pag-uugali. Samantala, ang paglalarawan ni Trey Parker kay Lian Cartman ay mayroong exaggerated na version ng pagiging maluwag sa pagdidisiplina na ina na isang katangian na sinasabing tunay na katangian ito ng sa sarili niyang ina. Si Lian Adamo, bagamat hindi ganap na tulad ng karakter sa South Park, ay mayroong personalidad na naging inspirasyon para sa mahinahong karakter ni Lian Cartman na palaging nagpapakita ng pagiging supportive at hindi mahigpit kahit sa mga kapilyuhan ng kanyang anak. Bagamat ang karakter ni Lian Cartman sa South Park ay itinuturing na isang comedian at kadalasan siya ay sarcastic, ngunit marami sa mga early episodes ang nagpapakita ng pagmamahal ni Lian sa kanyang anak na si Eric Cartman kahit pa siya ay may mga hindi pangkaraniwang ugali. Bukod rito, ang pangalan ng karakter ay malinaw na pinapakilala si Lian Adamo bilang isang mahalagang impluensya sa buhay ni Trey Parker. Ngunit ang mga ugali ng karakter ay ginawang mas exaggerated para magdala ng komedya sa palabas. Ang mga aspeto ng pagiging sobrang maluwag at pagkakaroon ng anything goes na attitude sa parenting ni Lian Cartman ay ginagamit upang magpakita ng matinding pagkontra sa karaniwang ideya ng isang strict mother figure na siyang bumabagay sa kabuuang genre ng South Park na may troublemaking na humor. Samantala, ang pagiging inspired ni Trey Parker sa kanyang ina ang naging dahilan upang likhain ang karakter na si Lian Cartman ay nagbigay buhay sa isang iconic na karakter sa pop culture na nagpapakita ng kakaibang relasyon ng mag-ina sa South Park universe. Bukod pa rito, ang paggamit ng pangalang Lian ay isang paraan ni Trey Parker upang igalang at kilalanin ang papel ng kanyang ina sa kanyang sariling buhay. Kahit na ang mga katangian ng fictional Lian ay masyadong exaggerated at lumalabas bilang isang komedyan.
Number 3, Arlene Sorkin inspiration for Harley Quinn. Si Arlene Sorkin ay isang American actress, komedyante at manunulat at kilala siya dahil siya ang inspirasyon sa karakter na si Harley Quinn ng DC Comics. Bago ang kanyang kaugnayan sa Batman franchise, si Sorkin ay naging popular sa kanyang pagganap bilang si Calliope Jones sa soap opera na Days of Our Lives. Sa palabas na ito, may isang eksenang naka-clown costume si Sorkin habang gumagawa ng slapstick comedy na isang eksena na nakita ng kanyang kaibigang si Paul Dini na isang writer at co-creator ng karakter na si Harley Quinn. Samantala, noong Batman The Animated Series noong 1992 ay naghahanap si Dini ng bagong karakter na magiging partner ni Joker sa isang episode at naisip niyang bigyan ng iconic villain ng isang nakakatawa at masiglang girlfriend na pwedeng magbigay buhay sa mga eksena. Kaya naman ang eksenang nakita ni Dini kay Sorkin sa Days of Our Lives sa isang slapstick comedy scene ang nagbigay ng ideya kay Dini upang magawa ng personalidad si Harley na may kakaiba at halo-halong attitudes na kung saan siya ay masayahin, minsan ay medyo baliw at puno ng pagmamahal para kay Joker kahit na madalas siyang nasasaktan nito. Kaya naman si Sorkin mismo ang kinuha ni Dini para mag-voice over kay Harley at dito nagsimula na makilala ang iconic na si Harley Quinn. Samantala si Sorkin ay mayroong espesyal na New York accent at masiglang boses na bumagay sa enerhiyang clown-like ni Harley. Mula sa kanyang makulit at minsan ay walang katuturan na pagsasalita, gaya ng kanyang mga catchphrases na Mr. J, ay naging isang daan upang mas lalong magustuhan si Harley ng mga fans. Ang naging kontribusyon ni Sorkin bilang boses at inspirasyon sa pagbuo ng karakter ni Harley ay galing din mismo sa kanyang pagiging natural na komedyante at isang unique na aktres. Dahil sa kanyang talento, naging kilala ang karakter ni Harley Quinn, na ngayon ay kilala na sa buong mundo bilang isa sa mga pinakasikat at may kakaibang ugali na karakter sa DC Universe. Number 4, Matt Stone inspiration for Kyle Broflovsky. Si Matt Stone ay isang American animator, writer, director at voice actor na kilala bilang co-creator ng iconic animated series na South Park kasama si Trey Parker. Si Stone ay nagsilbing inspirasyon para kay Kyle Broflovsky na isa sa mga pangunahing karakter sa serye. Si Kyle na isang batang Jew na nakatira sa maliit na bayan ng South Park, Colorado ay may mga katangian at personal na pinagdaanan na hango sa sariling mga karanasan at pagkatao ni Stone. Dahil pareho silang may Jewish background at marami sa mga kwentong kaugnay kay Kyle sa serye ay base sa mga karanasan ni Stone bilang isang Jew sa Amerika. Samantala ang mga pananaw ng karakter na si Kyle na tungkol sa relihiyon, pamilya at pagiging outsider minsan sa kanyang komunidad ay may personal na koneksyon kay Stone. Gayunpaman ang karakter na si Kyle ay matapang at matalino sa palabas, ngunit minsan siya ay medyo sensitibo sa mga paksang may kinalaman sa kanyang background. Samantala, ang mga karanasan ni Stone sa pagiging ibang lahi sa isang predominantly white community ay nagbigay ng makulay at minsan ay kontrobersyal na storyline para kay Kyle, lalo na sa kanyang pakikitungo sa kanyang matalik na kaibigan at madalas na kaaway rin na si Eric Cartman na isang karakter din sa palabas. Bukod rito, ang karakter ni Kyle ay kilala rin sa pagiging moralistic at palaban pagdating sa mga isyu ng diskriminasyon, katarungan at pamilya na mga bagay na mahalaga kay Stone sa tunay na buhay. Ang madalas na pagka-intellectual ni Kyle at ang kanyang tendency na mag-voice out ng mga personal na opinyon at paniniwala sa grupong kinabibilangan niya ay nagpapakita ng bahagi ng pagkatao ni Stone na may pagpapahalaga sa pagiging makatwiran at patas. Bukod pa rito, ang kakayahan ni Stone bilang isang storyteller na may kakayahang magbigay ng mga kontrobersyal na tema sa nakakatawang paraan ay itinuturing na relatable at iconic ang karakter ni Kyle para sa maraming taga-subaybay ng South Park. Number 5, Maurice Tillet inspiration for Shrek. Si Maurice Tillet ay isang French professional wrestler noong 1940s na kilala rin bilang The French Angel. Siya ay ipinanganak noong 1903 sa Ural Mountains ng Russia, na kung saan ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok. Si Tillet ay isang malusog na bata noong kanyang kabataan. Ngunit noong 17 years old siya, napansin niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan na dala ng isang bihirang kondisyong medikal na tinatawag na acromegaly. Ang acromegaly ay isang kondisyon kung saan ang pituitary gland ay naglalabas ng sobrang growth hormone na nagdudulot ng abnormal na paglaki ng mga buto sa muka, kamay at paa.
Dahil dito nagbago ang anyo ng muka ni Tillet na naging sanhi upang makilala siya sa wrestling dahil sa kanyang kakaibang itsura. Samantala, ang pangarap ni Maurice Tillet ay maging isang abogado, ngunit dahil sa mga limitasyon na dulot ng kanyang kondisyon, napilitan siyang humanap ng ibang landas. Nang lumipat siya sa France, pumasok siya sa mundo ng professional wrestling na kung saan siya ay nagtagumpay. Si Tillet ay naging isang sikat na personalidad sa wrestling dahil sa kanyang lakas, tapang at kakaibang itsura, kaya naman marami siyang naging mga fans. Sa kabila ng kanyang itsura, kilala si Tillet bilang isang mabait, matalino at maalalahaning tao, kaya't nire-respeto siya ng marami. Samantala, ang karakter ni Shrek ay pinaniniwalaang may inspirasyon mula sa buhay ni Maurice Tillet. Ang kanyang natatanging pisikal na anyo na bunga ng acromegaly ay ang tila pinagmulan ng itsura ni Shrek sa pelikula. Tulad ni Shrek, si Tillet ay nagdusa sa kanyang mga pagbabago sa kanyang katawan, ngunit nanatili siyang malakas, positibo at tinanggap ang kanyang pagkakaiba. Sa kabila ng mga hirap na dinanas niya dahil sa panghuhusga ng lipunan, naging inspirasyon si Maurice Tillet sa marami dahil sa kanyang katatagan na tapang na ipagpatuloy ang buhay sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na hindi mahalaga ang panlabas na anyo kundi ang pagkakaroon ng pusong matatag at determinasyon na ipaglaban ang sariling kakayahan at kasiyahan sa buhay. Number 6. Alice Liddell Inspiration for Alice in Wonderland. Si Alice Liddell ay ang batang naging inspirasyon para sa karakter na si Alice sa kwentong Alice's Adventures in Wonderland na isinulat ni Lewis Carroll na isang pen name ni Charles Lutwidge Dodgson na isang profesor sa Oxford Christ Church College at matalik na kaibigan ng pamilyang Liddell. Si Alice ay ipinanganak noong 1852 at anak ng isang dean sa Oxford Christ Church College na kung saan nagtuturo si Dodgson. Samantala, madalas sa mga picnic at pamamasyal na kung saan kasama ang mga anak ni Henry Liddell, si Dodgson ay madalas na nagkukuwento ng mga kakaibang istorya rito. Gayunpaman, noong July 4, 1862, habang sila ay nasa bangka sa ilog ng Thames, nagsimulang magkwento si Dodgson ng isang istorya tungkol sa isang batang babaeng nagngangalang Alice na nahulog sa isang butas ng kuneho at napunta sa kakaibang mundo. Kaya naman humiling si Alice Liddell kay Dodgson na isulat ang kwentong ito para sa kanya. At kalaunan ay ginawa ito ng may akda na may pamagat na Alice's Adventures Underground at nang maipublish, ito ay naging Alice's Adventures in Wonderland noong 1865. Bilang inspirasyon si Alice Liddell sa karakter ni Alice, maraming katangian ang pagkakapareho nila, gaya ng pagiging curious, pagiging masayahin at ang pagkakaroon ng natural na tapang. Dahil batang si Alice Liddell ay may matibay na personalidad at madalas siyang nagtatanong, katulad ng fictional Alice na palaging curious at hindi natatakot sa mga kakaibang nilalang na nakakasalamuhan niya sa Wonderland. Ang mga di malilimutang eksena at karakter sa kwento, tulad ni Cheshire Cat at Mad Hatter, ay isinulat ni Dodgson upang aliwin ang imaginative na pag-iisip ni Alice. Samantala, ang kakaibang pagkakaugnay ng dalawa ay minsan nang naging kontrobersyal. Ngunit sa kabila nito, ang legacy ni Alice Liddell bilang inspirasyon sa isa sa pinakasikat na karakter sa literature ay nananatili. Sa pamamagitan ng kwento ni Alice in Wonderland, ang tunay na Alice ay nabigyang buhay sa isang mundo ng fantasy na naging simbolo na ng pagkamangha at kamusmusan sa mata ng mga mambabasa sa buong mundo. Number 7. Tom Cruise Inspiration for Aladdin. Si Tom Cruise ay isa sa mga pinaka-iconic na aktor sa Hollywood na kilala para sa kanyang dynamic at charming na personalidad. Ang kanyang kakaibang blend ng self-confidence, likas na karisma at mapangahas na pagganap sa mga pelikula tulad ng Top Gun, Risky Business at Mission Impossible ay nagambag sa kanyang pagiging inspirasyon para sa maraming karakter sa pop culture, at isa na rito ay ang animated character na si Aladdin sa pelikula ng Disney noong 1992. Ang mga animator ng Disney na sina Glen Keane at ang kanilang team ay naghanap ng isang relatable, adventurous na imahe para kay Aladdin na mayroong parehong likas na kagandahan at pagiging matapang. Dahil dito, kinonsidera nila ang ilang kilalang personalidad bilang inspirasyon. Ngunit kalaunan ay napili nila si Tom Cruise. Ang mga animator ng Disney ay naghahanap ng isang karakter na may confidence at energy na maaaring magdala ng kasiyahan at excitement sa bawat eksena, katulad ng ginagampanan ni Tom Cruise sa kanyang mga action films.
Sa paggawa ng karakter ni Aladdin, nakuha ng mga animator ang distinctive na eye expressions ni Tom Cruise, pati na rin ang kanyang smirks o mga pahapyaw ng ngiti na nagbigay kay Aladdin ng kaakit-akit at playful na karakter. Bukod pa rito, nakita rin nila ang adventurous at risk-taking na personalidad ni Cruise bilang inspirasyon sa street smart at quick-witted na personalidad ni Aladdin na isang survivor sa mga lansangan ng Agrabah. Samantala si Tom Cruise sa kanyang pagganap sa kanyang mga fearless roles ay nagkaroon ng malaking impact sa kung paano binuo ng Disney ang karakter ni Aladdin bilang isang hero na hindi lamang may charm kundi handang humarap sa kahit anong pagsubok. Dahil dito, si Aladdin ay hindi lamang isang prinsipe, kundi isang relatable character na may pagkapilyo at grounded na pag-uugali, katulad ng roles na kadalasang ginagampanan ni Cruise. Ang inspirasyong ito mula kay Tom Cruise ay nagbigay ng added dimension kay Aladdin na naging mahalaga sa pagiging timeless ng kanyang karakter sa pop culture. Number 8, John Nettleship inspiration for Severus Snape. Si John Nettleship ay isang British na guro sa chemistry na itinuturing na inspirasyon sa karakter ni Severus Snape sa Harry Potter series ni J.K. Rowling. Samantala, nagturo si Nettleship sa Wyddean School and College sa Chepstow, Wales, kung saan nag-aral si Rowling noong siya ay bata pa. Bilang guro, si Nettleship ay kilala sa kanyang mahigpit at seryosong personalidad na may malalim na kaalaman sa kanyang subject na itinuturo. At ito ang ilan sa mga katangiang makikita rin kay Snape. Samantala, kilala si Nettleship sa kanyang sharp presence at minsang intimidating na ugali sa kanyang mga estudyante. Kaya't siya ay ginagalang ng marami, ngunit minsan ay natatakot ang kanyang mga estudyante sa kanya. Sa kabila nito, si Nettleship ay naging dedikado at masipag sa pagtuturo ng chemistry na sumasalamin naman sa pagmamahal ni Snape sa potions sa kwento. Gayunpaman, hindi agad nalaman ni Nettleship na siya ang naging inspirasyon para kay Snape hanggang sa kasikatan ng mga Harry Potter books. Nabigla siya sa pagkakahalintulad ng kanyang karakter kay Snape, lalo na't iniisip niyang hindi siya ang pinakasikat o pinakamalambing na guro noong kanyang panahon. Ayon sa mga kasamahan at dating estudyante ni Nettleship, siya raw ay talagang may matinding presensya at minsan ay tila mahigpit o misteryoso. Ngunit mayroon din siyang malambot na puso sa likod ng kanyang mabagsik na panlabas na anyo, katulad ng pagiging complex ni Snape sa nobela, na isang karakter na nagpapakita ng kabutihan at pagmamahal sa kabila ng kanyang madilim na anyo at pinagmulan. Bagaman minsang naguluhan si Nettleship sa ideya na siya ang inspirasyon sa karakter na si Snape, kinalaunan ay niyakap niya ito at naging proud pa sa kanyang koneksyon sa iconic na karakter. Nagbago ang kanyang pananaw nang mapagtanto ang lalim ng karakter ni Snape at ang kanyang papel sa istorya bilang isang bayani na may lihim na pagmamahal at pagsasakripisyo. Dahil dito, si Nettleship ay nagkaroon ng espesyal na lugar sa kasaysayan ng Harry Potter bilang isang tunay na inspirasyon sa isa sa mga pinakamahirap at pinakamakasaysayang karakter ng serye, na kung saan makikita ang kakayahan ng tunay na pangyayari sa buhay na impluwensyahan ng isang fictional character sa isang malalim at makulay na paraan. Number 9, Dr. Joseph Bell inspiration for Sherlock Holmes. Si Dr. Joseph Bell ay isang kilalang Scottish surgeon at lecturer sa University of Edinburgh noong 19th century. Siya ay ipinanganak noong 1837. Si Dr. Bell ay hindi lamang kilala dahil sa kanyang kasanayan sa medisina, kundi sa kanyang natatanging abilidad na obserbahan ng mga maliliit na detalye sa paligid at gamitin ang mga ito upang makagawa ng accurate inference. Dahil dito, naging inspirasyon siya sa karakter ni Sherlock Holmes, na likha ni Sir Arthur Conan Doyle na isa sa kanyang dating estudyante. Sa mga klase ni Dr. Bell, madalas niyang pinapakita ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsuri sa pisikal na anyo, mga ugali at kahit pananamit lamang ng mga pasyente upang malaman ang kanilang propesyon o ang kanilang kasalukuyang sitwasyon bago pa man nila ito sabihin na isang katangiang direktang na ipakita ni Holmes sa kanyang mga kaso. Bilang isang inspirasyon sa sikat na detective, ipinagbigay alam ni Dr. Bell kay Conan Doyle ang ideya ng deductive reasoning at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng forensic na pag-iisip. Kaya naman madalas niyang ipinapakita ang mga prinsipal ng deductive reasoning at paggamit ng logic sa pagresolba ng mga problema na makikita sa bawat kwento ng Sherlock Holmes. Samantala, ang pagiging meticulous at maingat sa bawat detalye ng mga sitwasyon ang naging isa sa mga katangian ni Holmes na malapit sa totoong buhay na diskarte ni Dr. Bell.
Bukod dito, si Dr. Bell ay kilala rin sa kanyang makataong pakikitungo sa mga pasyente at sa kanyang dedikasyon sa science and medicine. Kaya't ang kanyang intellectual at compassionated na approach ay parehong naging bahagi ng karakter ni Holmes. Samantala, ang mga katangiang ito ni Dr. Joseph Bell ang naging mahalagang sangkap sa pagkakalikha ng karakter ni Sherlock Holmes bilang isang consulting detective na mabilis makapansin ng mga hindi pangkaraniwang detalye at mabilis ding makagawa ng deduction mula rito. Kaya't masasabi na ang kakaibang pamamaraan ni Dr. Bell na madalas nagre-resulta sa hindi inaasahang mga konklusyon na siyang nagsilbing inspirasyon para sa mahusay na investigador na si Sherlock Holmes, na isang karakter na nagbigay ng bagong paraan ng paglutas ng mga misteryo at nagkaroon ng malalim na impluwensya sa literature and criminology. Number 10, Vlad the Impaler inspiration for Dracula. Si Vlad the Impaler, na kilala rin bilang Vlad III or Vlad Dracula, ay isang prinsipe ng Wallachia na bahagi na ngayon ng Romania noong 15th century. Siya ay ipinanganak noong 1431 at nakilala sa kanyang brutal na pamamahala at ang kanyang natatanging paraan ng pagpaparusa sa kanyang mga kaaway, ang pag-impalement o pagtutusok ng tao sa matutulis na poste. Dahil sa ganitong karahasan, mabilis siyang nakilala bilang isang malupit at kinatatakutang pinuno. Ang pangalan niyang Dracula ay nagmula sa kanyang ama na si Vlad II Dracul, na miyembro ng Order of the Dragon, na isang grupo na naglalayong ipagtanggol ang Kristyanismo laban sa mga Ottoman. Samantala sa wikang Romanian, ang salitang Dracul ay maaring mga hulugang dragon o demonyo, kaya't nagdala ito ng dark symbolism sa pangalan ni Vlad. Gayunpaman, si Vlad ay naging inspirasyon para sa karakter ni Count Dracula, ang immortal vampire sa nobela ni Bram Stoker na Dracula na published noong 1897. Samantala, ang mga kwento ng sadistikong pamamaraan na kinabibilangan ng impalement at iba pang brutal na pagpaparusa ni Vlad ay ang nagsilbing inspirasyon para kay Stoker sa paglikha ng isang karakter na nagdudulot ng takot na hinaluhan ng supernatural na kwento. Bukod dito, ang pangalan ni Vlad na Dracula ay kinapitan ng imahen ng kadiliman at pagiging undead na ipinapakita sa kanyang fictional counterpart bilang isang immortal na nilalang na nagsasalin ng dugo bilang bahagi ng kanyang buhay na hindi natatapos. Gayunpaman, ang kaugnayan ni Vlad the Impaler kay Dracula ay hindi lamang sa pangalan kundi pati na rin sa kasaysayan ng Wallachia, na kung saan ang mga alamat ng mga hindi mamatay-matay o Strigoi na isang Romanian version ng vampire ay bahagi ng lokal na folklore sa lugar. Samantala, ginamit din ni Stoker ang kasaysayan at imahe ni Vlad the Impaler upang bigyan ng karakter ni Dracula ng aura ng misteryo at pagkatakot. Kaya naman ang legacy ni Vlad ay nananatiling buhay ngunit sa inspiration character na ang isang immortal na nilalang na naghahanap ng dugo ng tao upang magbigay ng buhay sa kanya at ang maghatid ng takot ng tao sa bayan, na isang iconic na karakter na naging pangunahing simbolo ng vampire lore sa modernong kultura.